isang pasabog na episode na naman ang inyong mapapanood ngayong hapon. Hold on tight, taong bayan, dahil yayanagin kayo ng totoong kwento ng buhay ng ating mga bisita. Hindi nyo ito dapat palampasin. Kasama din natin ang liga na tutulong sa dumadagundong na issue natin today, sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, and Father Sonny Merida. Sila ang mahal nating konsyensya ng bayan. This is it, taong bayan. Handa na ba kayong makialam? Handa na rin ba kayong makipagharapan? Let's face the truth. Face the consequences. Face the people. Isang ina na nangungulila sa kanyang anak ang upo sa ating Silya de Conscientia. Gusto niyang masagot ang katanungang 25 taon na niyang hinahanapan ng sagot. Para malaman natin ang buong kwento. Kapatid, humarap ka na. Ako po si Tida. Aling Dida, umupo na po kayo sa ating Silya de Conscientia. Taong bayan, simulan na natin ang harapan. Magandang hapon po. Nandito po kayo ngayon at nakikita namin talaga po na may problema. Bakit po kayo umiiyak ngayon? Umiyak po ako ngayon kasi yung anak ko po, hinahanap ko. Matagal na po. 25 years na po siya ngayon. Yung anak ko. Galit na galit ako sa nanay ko at saka sa kapatid namin bunso. Bakit tinatago nila sa akin yung anak ko? Hindi nila ipakita sa akin yung hinahanap ko. Ina ako ng anak ko. Pero basta malakas ang kutob ko nga ang anak ko buhay. Hindi ako maniwala nga patay ang anak ko. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano nangyari 25 years ago nung unang muna po, yung kayo ng ama ng anak ninyo, nung pinagbubuntis niyo siya hanggang sa ipanganak niyo po siya. Pwede po bang ikwento niyo muna sa amin yun? Ito nangyari yun. Dito ako sa Maynila. Nabuntis ko yung anak ko, 5 buwan siya sa sinapupunan ko. Umuwi ako sa amin sa Antique. Tapos yung tatay ng anak ko, naiwan dito sa Manila, may trabaho. Tapos kinukontak ko siya, hindi ko na siya makontak. 5 buwan yung anak ko sa loob ng tiyan ko. Wala na, hindi ko na makita yung tatay ng anak ko. Iniwan niya kami. Doon nagsimula na. So 5 buwan po kayong buntis, hindi pinanindigan ng ama ng inyong anak ang inyong dinadala sa inyong sinapupunan. Hindi niya tinupad yung pangako niya sa akin. Doon parang nawala na ako ng sa mundo nga. So, syempre, pinagpatuloy niyo po ang pagbubuntis ninyo. Tama po ba? Gusto ko ipalaglag. Patayin ko yung bata sa loob ng tiyan. Pero ano po nangyari? Kasi mukhang itinuloy niyo. Yung nanay ko, sinabihan niya kung huwag. Masama daw, huwag mo ituloy ang balak mo sa anak mo. Hindi alam ng nanay ko nga palihim ako ng desisyon ng mga anak ko. Kapag tapos ng ituwal ko yung anak ko, iwanan ko yung anak ko sa nanay ko. Kasi galit ako sa bata, sa tatay niya. Ilang taon lang po kayo noon? Mga ano yata ako mga 25 years ago? Parang hindi ko, 24 yata o 23. Ilang taon na po kayo ngayon? 52 po. 52. O, so 27 years. Ay, 27 po kayo nun. 27 O, po. ayan po. So, nagduwal kayo ng bata, ano pinanganak nangyari? niyo siya. Yung araw na yun ay pinanganak niyo siya. Nung gabi, nanganak ako sa anak ko. Babae po, lalaki? Babae po. Oh. Tapos, kinabukasan, hindi ko tiningnan yung mukha ng anak ko. Kapag makita ko, gigil na gigil ako. Baka mapatay ko pa yung sarili kong anak. Sa sobra kong galit na gigil ako sa tatay niya. Iniwan ko siya, tinakpan ko ng unan.
Sabay ako alis. Itong kapatid namin bunso, nakita niya. Tinakpan ko ng una yung pamangkin niya. Alam niyo po na sa paggawa niyo nun, maaaring hindi makahinga yung bata at maaari siyang mamatay. Hindi ko na naisip yung nangyari yun. Basta sa loob ko, sa isip ko, bahala na yung diyan kung buhay siya o mamatay. Basta ako wala na akong pakialam nga may anak akong naiwan. Pero lumingon pa kayo dahil nakita nyo kamo na yung kapatid ninyo ay lumapit. Sumigaw. Nasa crib ho ba? Nasa Sumigaw kama? yung kapatid ko. Sumigaw. Nanay, papatayin ni ate yung anak niya. Hindi ako liningon. Diretso yung lakad ko papuntang kabilang galing. So, hindi saan na kayo kayo? po nagpunta? Doon sa kamag-anak ng tatay ko. Hindi niyo na po binalikan o dinalaw man lang yung bata? Hindi po, hanggang ngayon. Kaya ako hindi niyo bumalik alam po. kung siya ay nabuhay o hindi. Hindi ko po alam kung patay siya o buhay. Bakit po sinasabi nyo yung kutob nyo basta alam nyo? Buhay pa rin siya. Siyempre, naramdaman ko ng isang ina. Siyempre, ngayon ko lang naisip nga, may anak pala ako nga naiwan nga nung nangyari nung panahon noon, wala ako sa wala akong Tamang isip na pag-iisip. matino. Parang ang isip ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi yung nanay ko, walang bigay sa akin nga pangaral sa akin nga ganyan nangyari nung una, noon nga nabuntis ako sa anak ko. Dapat nga sana ako hindi naintindihan ng mga kapatid ko, nanay ko. Ngayon ang problema kung buntis ako, nawalan pa ko ng lalaki nga pinakamamahal ko sa buong mundo. Hanggang ngayon, simula noon hanggang ngayon, wala akong lalaki nga pinalit doon sa asawa ko noon. Ayan, gumanti ang sobra kong galit hanggang sagad, hanggang langit ang galit ko rin doon sa Hanggang ngayon ba, asawa hindi nyo pa ko. napapatawad yung nang iwan sa inyo na lalaki? Hindi. So ngayon, nagdesisyon ka, sabi mo, hindi mo nga matingnan, iniwan mo, hindi ka lumingon dahil wala na. Opo. Bakit ngayon hinahanap mo ang anak mo? Naisip ko na po nga may anak pala ako sa nanay kong naiwan. Gusto ko lang alamin kung paano yung buhay niya. Ano pa Yun. kayo mo? Yun lang ba ang pakay Yun lang? mo? Para nga hihingi ako ng pasensya, patawad sa anak ko, babawi ako sa pagkulang ng isang inang pag-aruga sa anak niya. Pero wala kang prueba, di ba, na buhay pa po. Tama? Kutob nyo lang. Kutob niyo lang. Kutob ko po. 25 years ago. So ngayon, 25 years old na siya, kung sakasakali Kung man. nabuhay. Aling Didak, pakinggan po natin ang opinion ng ating taong bayan. Anong masasabi ninyo? Ayon sa naikwento sa atin ni Aling Didak, anong masasabi mo? Aling Didak, ako po magulang din ako. Yung sa akin, yung unang asawa ko, nagalit din ako nung buntis ako, nagkahiwalay kami kasi na-hospital ako, niho, wala siya. Pero yung anak ko, pinagpatuloy ko. Dahil hindi ko inisip kung ano man yung nagawa kasalanan ko sa magulang ko. Nabuntis ako, walang kasalanan yung bata eh. Sana nung mga panahon na yun, inisip mo yun. Kung ano man yung mga pagkakamali mo, dapat hindi mo dinamay yung bata. Ngayon kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkita kayo nung anak mo, ang masasabi ko lang sa'yo, humingi ka ng tawad sa kanya, hindi lang sa kanya, pati sa Panginoon kasi yung naisip mo sa kanya, hindi ka lang sa bata nagkasala. Mas higit nagkasala ka sa Panginoon. Yun lang po. Salamat. Aling Didak, balik po tayo sa araw na yon na bagong silang kayo, iniwan niyo yung anak niyo at hindi na kayo lumingon muli. Paano na po ang naging buhay niyo pagkatapos po ng araw na yun? Na kayo tumalikod sa inyong sariling anak? 1989, pumunta po ako dito sa Maynila. Dito ako, paikot-ikot lang sa Maynila, kahit saan ng lugar. Paano pong paikot-ikot? Wala po kayong trabaho? Kayo po ba'y namalimos, nakitira sa kung Hindi sino-sino? po. Paano po? Hindi. Pumunta po ako sa mga kamag-anak namin. Pangasinan. 1 taon ako sa Pangasinan para makalimutan ko lang yung hapdi nga naramdaman ko dito sa gusto ko ganti talaga ako sa ginawa ng asawa ko. Pinabuntis ako. Pero kasi nagtataka lang po kami lahat dito, no? Kasi 25 years, matagal-tagal na panahon na inisip ko, siguro sa pang 10 taon, pang 15 o pang 20 years, naisip niyong bumalik. Bakit kung kailan 25 years na? Yun lang naisipang gusto niyong bumawi.
Ito yun po, nangyari po sa akin, ma'am. Nakita ko po yung maglola. Doon ako nakaisip nga, parang naliwanagan yung isip ko nga pinaramdam talaga dito sa puso ko at saka sa isipan ko. Bigla pumasok sa isip ko, may apo na kaya ako. Yung ganun, parang doon ko nakita yung lola ng akay-akay yung apo. Doon umiyak ako, doon ako nakaisip. Ano pong ginawa niyo pagkatapos nun? Kinuntak ko kaagad yung kapatid kong bunso. Opo. Siya mismo nakasagot sa akin yung kapatid kong bunso. Wala ang anak mo, wala. Kapal mukha mo, balik-balik ka dito. Alam ko na kung saan sila, hinaanap ko, pinuntahan ko sa buntong palay. Inalam ko sila, pumunta kagad ako sa nanay ko. Halos kong sakalin ang nanay ko para lang sabihin, nanay, ang anak ko. Sabihin mo na, nanay, ang anak ko, nasaan ako. Nandito ako. Bakit daw pabalik-balik pa ko? Buti nga sana daw namatay ako. Ang sabi ng nanay ko, basta magulo yung buhay ko simula noong 2011. Ginugulo ko sila kung saan ang anak ko. So, hindi pa tinatago nila kayo nila sinagot? yung anak ko, hindi nila napakita sa akin. At di nila sinagot yung katanungan nyo kung Hindi. buhay o hindi yung anak Hindi. ninyo. Yun ang ano niya. 25 years na hindi nakikita ni Aling Didak ang kanyang anak. Pero ang balita ay patay na raw ito. Dapat ba niya itong paniwalaan at tanggapin? Taong bayan, vote na. So ang tanong natin ay, dapat ba niyang paniwalaan o tanggapin na patay na raw ang kanyang anak? A, oo. B, hindi. Luzon, Visayas at Mindanao, maki-face react na sa ating issue. You can join by simply texting react space face/ followed by your message and your name at isend ito sa 5656. This is open to all Smart and Sun subscribers, kaya dali, mag-face react na kayo mga kapatid. I-like nyo rin po ang aming Facebook page o mag-log on sa aming official website para makaboto kayo sa ating online opinion meter. At kung magtutweet naman kayo ng inyong reaksyon, please use #FaceReact. Mag-react na, taong bayan, dahil ang inyong opinyon at reaksyon ay nababasa na rin ngayon sa inyong TV screen. At ayon sa ating opinion meter dito sa studio, ang sabi ng taong bayan ay 29% ang nagsasabing dapat maniwala siya at 71% naman ang nagsasabing huwag siyang maniwala ang kanyang anak ay wala na. Tawagin na natin ang kapatid ni Didak na pinag-iwanan niya ng kanyang anak. At sa puntong ito ay meron siyang mahalagang sasabihin sa kanyang ate. Ano kaya ito? Mary Joy Ging Sabido, humarap ka na! Sandali lang po. Ngayon lang nakita. Kakausapin natin maigi si Ging mamaya sa Face the People. Ano magpapakita ka sa akin? Bakit ka magpapakita? Kasi malaki na ako! Ah! Malaki na ako! Mas pwede mo na ako papakinabangan! Ako ba na mukha mo? Ako na mukha mo! Ako na mukha mo! Ako na mukha mo! Please, ma'am! Nawalan na ako ng respeto sa'yo! Nawalan na ako ng respeto sa'yo! Hindi mo na iniwan mo ako! Hindi mo alam kung ano naging buhay ko!